Mga idol at kabayan, breaking news! Hinihinalang mga uniforme ng militar ng China nakuha sa isang Pogo Hub sa Pampanga. Kita sa botones na nakaukit pa ang letrang PLA kung saan ayon sa mga otoridad ay posibleng nangangahulugang People's Liberation Army. Naku po, paano nangyari ito? Iimbestigahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kung merong miyembro ng Chinese military ang nagpapanggap na nagtatrabaho sa Pogo. Kamakailan lamang isa ding Chinese national ang hinuli dahil sa panunutok ng baril at nadiskubring hacking device, baril at military grade drone na meron ito. Amerika nag-deploy ng isang drone na pwedeng gamitin sa combat at surveillance sa West Philippine Sea. Ito ay matapos humingi ng tulong ang Pilipinas sa Amerika sa patuloy na pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Pilipinas hindi magpapaalam sa China sa mga gagawin nitong resupply at medical evacuation sa Ayungin Shoal. Ano yan sir, no? Kalukuhan yan na hingin pa nila yung tayo pa yung hihingi ng permiso. Sarili nating teritoryo yun. Sundalo ng India at China nagkainitan. Sa isang video na inilabas sa social media na X, makikita ang nangyaring suntukan, hampasan at hagisan ng bato sa pagitan ng sundalo ng India at China. Naku po, ito na yung isa sa mga kinakatakutan nating mga Pilipino, ang makapasok ang mga sundalo ng China sa bansa ng palihim o patago. Ayon sa pinakabagong impormasyong nilabas sa mainstream media, hinihinalang uniforme ng military ng China nakita matapos halugugin ng mga otoridad ng Pilipinas ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Makikita sa isang uniforme na ang botones nito ay nakaukit ang letrang PLA kung saan hininala ng mga otoridad ng Pilipinas na ito ay nangangahulugang People's Liberation Army, ang armadong organisasyon ng Chinese Communist Party at ang pangunahing puwersang militar ng People's Republic of China. Sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na iimbestigahan nila kung mayroong Chinese military personnel sa bansa na posibleng nagpapanggap bilang mga empleyado ng Pogo. 46 na gusali ang dapat na masuri sa isang nasabing Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pero 11 pa lang ang natapos halugugin ng PAOK dahil sa laki ng nasabing compound. Nakababahala dahil nung nakaraang linggo, isang Chinese national din ang nahuli ng mga kapulisan dahil sa panunutok nito ng baril sa Makati. Sa follow-up operation, nakita sa tinutuluyan ng sabing Chinese national ang iba't ibang uri ng hacking devices, military grade drone at maging baril at mga bala. Magtataka tayo kung bakit nasa possession niya yung ganitong mga klaseng gadgets. So therefore, it's very alarming sa part namin ng police na why is it na meron siyang mga ganitong gamit. Ang certain gadgets like yung drone and meron din siyang mga cellphone and yung makapag-identify ng makapag-intercept ng other gadgets. So as of now, since na ang expert ang makapag-justify kung anong klaseng gadgets ang mga to, then we are waiting for the final report. Kasama po yan sa investigation din, lahat po ng possibility kung ano po yung background nitong subject natin. Since na he's a foreign national, so titignan natin yung anggulo kung ano ang ginagawa niya dito sa atin. And why is it that he has this kind of gadgets. Ano naman kaya ang totoong pakay ng mga checkwang ito sa Pilipinas? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Sa ibang balita naman, isa sa mga drone na maaasahan ng Amerika ay nakadeploy na ngayon sa Pilipinas. Ang drone ng US Marine Corps na MQ-9A Reaper ay nag-ooperate na ngayon sa Pilipinas sa pamamagitan ng rotational bases ayon sa source na USNI News. Gaano ba kaimportante ang ganitong uri ng military hardware ng Amerika para sa Pilipinas? Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ang MQ-9A Reaper ay isang drone na pwedeng armasan, maglunsad ng isang pag-atake na may katumpakan sa nasabing target. Kaya nito magsagawa ng intelligence, surveillance, reconnaissance, close air support, combat search and rescue at marami pang iba. Ang presensya nito sa himpapawid ng Pilipinas at sa West Philippine Sea ay magbibigay ng real-time na impormasyon para makita halimbawa ang aktual na pangyayari o kaganapan, lalo't parami ng parami ang mga barko ng China na pumapasok ng iligal sa katubigang nasasakupan ng ating bansa. Ang unmanned
Aerial Vehicle ng Amerika ay nagsimula na mag-operate sa Basa Airbase sa kahilingan ng Pilipinas na suportahan ang mga pagsisikap na pagbabahagi ng intelligence sa pagitan ng US Indo-Pacific Kama at ng Armed Forces of the Philippines, kung saan kinumpirma ng Marine Expeditionary Force noong nakaraang linggo. Sa katunayan, hindi ito ang kauna-unahang beses na nag-deploy ang Amerika ng kanilang drone para suportahan ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Noong nakaraan, isang Army MQ-1C Gray Eagle ang nag-ooperate sa Edwin Andrews Air Base sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Nakita na ito ay lumipad din sa mismong araw ng Philippine Resupply Mission sa BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal. Nakibahagi din ang MQ-9A Reaper itong sinking exercise sa panahon ng Balikatan 2024 noong nakarang buwan. Ang ginagawang pag-deploy ng assets ng Amerika sa Pilipinas ay dahil sa patuloy na pagiging agresibo at panggigipit ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, Pilipinas hindi magpapaalam o hihingi ng anumang permiso sa China sa mga gagawing resupply mission sa Ayungin Shoal. Sinabi kasi ng Chinese Foreign Ministry na wala daw sanang magiging problema sa pagitan ng Pilipinas at China kung ipapaalam nito ang gagawing resupply at medical evacuation sa Ayungin. Pero ayon sa National Security Council at sa Armed Forces of the Philippines, ang Ayungin Shoal ay nasa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas, isang kalokohan na tayo pa ang hihingi ng permiso sa China. Ibig sabihin, malaya pa rin tayo makakapaglayag, lalong-lalo na ang ating po mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea na yan, ma'am. Siyempre naman, sir, no? Itong Ayungin Shoal at ang BRP Sierra Madre, kung saan po nakastation ng BRP Sierra Madre, andyan po yan sa ating exclusive economic zone and continental shelf. Ito po, ang batas po, nasa likuran ng Pilipinas, no? It was affirmed in the 2016 Arbitral Tribunal ruling under ng UNCLOS po, no? Yung United Nations Convention on the Law of the Sea. So, ano yan, sir, no? Kalukuhan yan na hingin pa nila yung, tayo pa yung hihingi ng permiso. Sarili nating teritoryo yun. Pamamahay natin yung yung LS-57 na yan. Wala naman pong magpapaalam para may gawin dyan sa kanyang bahay or puntahan ang kanyang bahay. Sa ibang balita naman, sundalo ng India at China nagkainitan. Sa isang video na inilabas sa social media na X, makikita ang nangyaring suntukan, hampasan at hagisan ng bato sa pagitan ng sundalo ng India at China. Hindi gumamit ng armas ang dalawang panig para maiwasan ang mas madugong bakbakan at posibleng pag-umpisa ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Gusto kasi ng China na lahat na lang sakupin nila, mapa East China Sea, South China Sea hanggang West Philippine Sea at maging ang kalupaan ng India. 我跟你说，没有交涉那说，准备打下去，弄几个3几个，我们做都是方案。好，同志们，Laban Pinas.